Patuloy po ang pagdating ng mga turista sa isla ng Boracay na gustong sulitin ang mahabang Holy Week break. May ulat on the spot si John Sala ng GMA Regional TV. John? Sandra, maliban sa mga pilgrimage sites at mga simbahan ay dinadagsalin ng mga turista ngayong Semana Santa ang iba't ibang mga bakasyonan lalo na ang isla ng Boracay. Unti-unti na ngang nagsisidatingan ang mga turista upang magbakasyon sa isla ng Boracay sa Malay Aklan. Para sa kanilang seguridad, may mga nakabantay ng personnel ng PNP, PCG, BFP, AFP at ilang emergency responder sa Katiklan Jetty Port sa mainland Malay hanggang sa Cagban Jetty Port dito sa isla ng Boracay. Sa isla ay makikitang nakabantay na rin ang ilang personnel ng PCG at PNP sa mga beachfront areas at iba pang mga matataong lugar kung saan ginagawang iba't ibang water activities. Karamihan sa mga turista ay magkakaanak na gustong sulitin ng long weekend. May ilan naman na gustong mag-relax at mag-bonding kasama ang pamilya. Mamayang hapon hanggang bukas inaasahan ang pagdagsa pa o madadagdagan pa ang mga turistang bibisita sa isla ng Boracay. Narito ang pahayag ng ilan nating mga nakausap. Napili namin dito na magbakasyon sa Boracay kasi yung lugar is maaliwalas, sabay yung mga turista dagsa rito. Mag-picture, of course, family bonding. Sandra, mahigpit naman na ipinagbabawal ang mga beach at bar parties dito sa isla ng Boracay. 6 a.m. Sa Good Friday o Biyernes Santo hanggang 6 a.m. ng Sabado de Gloria. Yan ang latest dito sa isla ng Boracay. Balik sa inyo. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Kaugnay ng pagpapatupad ng kaayusan at seguridad ngayong Semana Santa, kausapin natin si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir Rafi, magandang umaga po at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay po. Opo, kumusta po yung pagbabantay ng PNP sa pagunita natin sa Semana Santa? Gaano karami pong i-deploy na pulis? Opo, Sir Rafi, nais po natin bagitin sa ating mga kababayan na nagsimula po yung Ligtas Sumbak 2025 ng PNP ko na pinatutupad. Nagsimula po siya, Sir Rafi, noong April 1 na mag-aabot po siya ng 2 buwan hanggang buwan po ng Mayo. Pumasok po dito sa Ligtas Sumbak 2025 yung kahandaan natin po sa Semana Santa na kung saan, Sir Rafi, nag-deploy tayo originally po ng 40,355 at nagdagdag na po tayo ng 21,745 para lamang po sa Semana preparations. Bali, maabot na po tayo ng 61,745, Sir Rafi. Pero syempre may mga maiiwan na po magbabantay sa mga iiwanang bahay ng ating mga bakasyonista. Tama po, Sir Rafi. Nais ko lang po mabanggit na base po sa ating mga datos noong 2023, Sir Rafi, na yung mga nagbabantay po sa bahay ng ating mga bakasyonista. Noong 2023, nagkaroon tayo ng insidente ng robbery na 2 at noong 2024 na 4. At nais po natin bagitin, Sir Rafi, na hindi lamang po yung mga paalaala sa ating mga kababayan sa kalsada at pag-ingatan ng kanilang mga ari-arian, kundi po may mas mataas pong insidente. Yung pong insidente ng vehicular accident, Sir Rafi, tsaka yung robbery, tsaka theft. Pangalawa lang po yun sa insidente. Ang number 1 po na insidente na dapat natin paghandaan po, Sir Rafi, yung drowning incidents po. Magandang paalala po yan. Mapunta naman po tayo sa eleksyon. Ilang linggo na lang po bago yung eleksyon 2025. Posibleng magdagdag pa ng mga checkpoint ang PNP? Yung checkpoint po na nailatag natin, Sir Rafi, ay umaabot na po na 6,258. Ang kabuuan po na confiscation po na armas na kumpiska natin magmula po noong January 12, ay umabot na po tayo ng 2,503. Ito po ay nakalatag, Sir Rafi, maliban na lamang dun sa mga checkpoints na nag-under po sa Comelec Control. Ito po yung 2 bayan po sa Maguindanao del Norte at del Sur po. Base po dun sa mga nakarang eleksyon, gaano ho kadami yung mahigit 4,000 nakolekta na ninyo sa gun ban? Marami ho ba ito o mas kumonti na? Mas marami po, Sir Rafi. Pero ang ibig po natin i-share po sa ating mga kababayan, Sir Rafi, na bagamat halimbawa po ang personal na aresto po natin sa actual checkpoint po is 178 out of 2,433. Sir Rafi, ito po ay bumubuo lamang po ng 7.3% para po sa arrest natin. At yung pong nakumpiska natin na armas sa actual checkpoint na 173, ito po ay 6.9%. Meaning, yung pong 90% plus
na-arrest po natin at confiscation ay dahilan po ito sa mga police response at patrol operations na patuloy po na pinatutupad ng PNP po. Okay, 173 yung mga nakumpiska sa mga checkpoints na firearms. Pagdating naman po sa election-related violence, particular sa mga natukoy na election hotspot, kumusta po yung inyong pagbabantay at monitoring? Opo, nung matapos po ang 2024 last quarter po, meron po tayo umabot na 38 po doon sa red category. Ito po yung mga binabantayan natin dahil may history ho siya ng violence ng mga nakaraang elections. Bumaba po siya nung first quarter, nung ma-revalidate po yung JPSCC po natin ng 36. Pero nung pumasok po yung April 4 at April 15 from 34, yung ating pong red category ay naging 34 dahil nga po, inander po sa Comelec control yung dalawang bayan po sa Maguindanao po. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril sa isang KTV bar ang isang lalaki sa Santa Barbara, Iloilo. Si Asil, ano raw yung motibo sa pagpaslang? Rafi, agawan umano sa video ang naging mitsa ng pagpatay sa lalaki. Nangyari ang insidente sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Zone 4. Base sa investigasyon, nagsimula ang lahat ng stop o putulin ng sospek ang kinakanta ng biktima. Gumanti naman ang biktima at kinansela rin niya ang mga nakapilang kanta ng sospek. Kwento ng isang empleyado ng bar, doon na sinipa at pinagbabaril ng sospek ang biktima. Ayon sa pulisya, hindi magkakakilala ang dalawa at doon lang nagkita sa KTV bar. Tinutugis pa rin ang lalaking namaril. Patay ang 4 na magkakaanak matapos makuryente at mahulog sa isang balon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kwento ng kanilang pamilya, may kukunin ang 2 nilang kaanak sa balon na may lalim na 28 talampakan. Nakuryente ang 27 anyos na lalaki dahil sa submersible pump na nasa balon at saka nahulog. Sinubukan siyang sagipin ng kanyang lalaking biyanan pero pareho sila ng sinapit. Ganyan din ang nangyari sa 2 pa rin ng kaanak na nagtangka silang iligtas. Na-recover ang kanilang mga katawan pero idiniklarang dead on arrival sa ospital. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakaranas ng ground fault ang submersible pump na nakakuryente sa mga biktima. Bagong buhay at pag-asa para sa dati at kasalukuyang persons deprived of liberty ang handog ng proyekto ng Manila Regional Trial Court Branch 31. Tinanggap ng 5 dating PDL ang bago nilang food cart o karton na inialay sa pagbabagong buhay na si Cristo ang Gabay. 2 kasalukuyang PDL din ang nabigyan niyan. Kasama sa kariton ang maliit na LPG, kalan at iba pang gamit sa pagluluto, pati mga lalagyan ng pagkain at inumin. Sabi ni Manila RTC Branch 31 Judge Maria Sofia Solidum Taylor, sasamahan din ang mga beneficiary ng bumili ng sangkap para sa kanilang magiging paninda. Mahalagaan niya ang mga proyektong pangkabuhayan para makapagsimula ng bagong buhay ang mga dati at kasalukuyang PDL. Kaya po nasa ikatuparan natin to para po makatulong sa livelihood ng ating mga PDL para talaga po sila'y mag-continue po sa pagbabago at rehabilitation dahil kapag wala pong livelihood component, mahirap po talaga silang magbago. Inaasahang bukas daragsa ang mga turista sa Baguio City na magbabakasyon doon ngayong Semana Santa. May mga paghahanda naman daw na ginawa para riyan ang lokal na pamahalaan ng lungsod. May ulat on the spot si Mob Gonzalez. Mob? Sandra, mahigit 1,000 pulis ang nakadeploy ngayon dito sa Baguio City ngayong Holy Week para makatiyak sa seguridad. Meron na ring itinalagang mga bakasyon lanes para makatulong sa daloy ng trapiko. Bilang paghahanda sa matinding traffic sa Baguio City, nagtalaga ng bakasyon lanes ang City Hall ngayong Holy Week, mga pwedeng daanan para bumilis ang biyahe.
Yung vacation lanes, ma'am, is yun yung mga alternate route. So, if you do not have any business dito sa mismong sentro ng Baguio, you wanted to visit lang, yung pupunta ka ng Strawberry Farm o dun sa Atok, you can make use of the vacation lane. Kung galing kayo ng Cannon Road papuntang Marcos Highway, pwedeng dumaan sa Balakbak Circumferential Road tapos sa Suelio Santa Lucia. Pagpaakyat ka naman ng La Trinidad at Sagada, pwedeng dumaan sa Nagilian Road galing Marcos Highway. Matarik ang mga kalsada sa bakasyon lane, kaya siguruhing kondisyon ang sasakyan ninyo. Pero panalo naman ang view dahil scenic ang mga dadaanan. Kung trip mo naman ang mas tahimik at malamig na bakasyon, pwedeng bumisita sa Atok Benguet, 2 oras lang mula sa Baguio City. Isa sa mga dinarayo rito ang Northern Blossom Flower Farm. Kahit saan ka lumingon, hile-hilera ang makukulay na bulaklak. Sikat dito ang kakaibang cabbage roses. May view deck at mga photo spot din para sa mga turista. Bukod sa malamig yung hangin, ang ma-e-enjoy mo talaga dito sa Flower Farm ay yung view ng nature. At isa sa mga makikita galing dito ay yung Mount Pulag, ang highest peak ng Luzon at isa sa mga paboritong hike spot. Holy Week din naman, kaya dumiretso na kami from Baguio. Konti pa lang, kaya hindi pa ganun ka-traffic. So beautiful, very colorful at saka very helpful ang mga tao dito. Dinarayo rin dito ang highest point view deck kung saan kita ang 3 pinakamatataas na bundok sa Luzon at maliliit na version ng rice terraces. May bago po kasi sa amin po sa provinces, pabago-bago po yung klima at mainit po. So parang nag-aada pa po kami sa lamig. Trinay lang po namin ngayong Holy Week na may iba naman po para mountains naman po yung makita namin. Para sa mga plantito at plantita, dito mura ang mga halaman at bulaklak. 20 pesos lang ang succulents, habang 50 pesos ang cactus at herbs. Pwede ka rin mag-uwi ng sarili mong maliit na pine tree sa halagang 400 pesos. Sa ngayon, moderate to heavy yung lagay ng trapiko sa Marcos Highway papasok ng Baguio City. Meron namang mga pulis na nagtatraffic at meron ding mga lakbay alalay assistant desk para tumulong sa mga motorista. Paalala naman po sa mga may sasakyan, epektibo pa rin ang number coding dito sa Baguio City kahit holiday mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Hindi po exempted dito ang mga turista. Samantala, Sandra, dito naman sa Lourdes Grotto ay meron na ring mangilang-ilang umaakyat para magdasal para hindi na raw sila sumabay pa dun sa dagsa ng mga turista bukas. Sandra? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Holy Week break na pero work mode pa rin sa Japan si Kapuso It Girl Gabby Garcia. Nabawasan naman ang homesickness niya dahil reunited sila ng kanyang boyfriend na si Khalil Ramos. At mandatory na raw tuwing nasa Japan sila ang mag-food trip. Well-deserved treat daw yan for Gabby sa kanyang non-stop grind bilang host ng PBB. Amelisa Slay at Alena sa Encantadia Chronicles Sangre. This coming May, magbabalik din si Gabby as a host sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2025. Nag-sightseeing naman sa Seoul, South Korea ang engaged sparkle couple na sina Shaira Diaz at EA Guzman. Total fangirl mode si Shaira na binisita ang ilang BTS-related attractions. One supportive fiancé naman si EA. Ang couple, umaura pa ala K-drama actors sa ilan nilang pictures. Nag-early bisita iglesia naman sa Batangas si Slay actress Julian San Jose at Raver Cruz. Kasama ng dalawa ang kanilang pamilya. Kabilang sa stops nila ang Mount Carmel Church sa Lipa at ang Padre Pio Shrine sa Santo Tomas. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita po, naghain ng motu proprio petition for disqualification ang Commission on Elections Task Force SAFE laban kay Pasig Congressional Candidate Christian Sia. Batay sa inihaing mosyon ng task force, nilabag ni Sia ang kanilang anti-discrimination and fair campaigning guidelines. Dahil yan sa mga komento ni Sia sa mga babaeng solo parent habang nangangampanya. Pati ang kanyang komento tungkol sa kanyang babaeng staff na naging sanhi ng 2 show cause order laban sa kanya.
Kabilang din sa hiling ng task force na ang hindi pagproklama kay Sia sakaling manalo siya sa eleksyon. Sinusubukan pa naming kunan ng payag si Sia kaugnay rito. Bumisita sa GMA Network Center ang magkapatid na Filipino-American pickleball players na sina Loren at Lex Mercado. Sinulubong sila ni GMA International First Vice President and Head of Operations Joseph Jerome Francia. Nag-tour din sina Loren at Lex dito sa studio ng Balitang Hali. At nakakalaro ko po sila ng pickleball. 17 years old pa lang si Loren habang 12 years old naman si Lex. Pareho na silang nagwagi ng iba't ibang medalya sa junior at professional matches sa Amerika. Nag-inspeksyon sa mga bus terminal sa EDSA Cubao ang Quezon City Police District. Yan ay para tiyakin ang seguridad ng mga bibiyahe ngayong Semana Santa. Nag-deploy na rin ng mga pulis sa mga matataong lugar ang QCPD. Ang NCR Police naman mas palalakasin ang pagpapatrolya. Isa raw itong paraan para bantayan ang mga maiiwang bahay at maiwasang mabiktima ang mga magbabakasyon laban sa mga akyat bahay. Heartwarming story tayo ngayong Miyerkules Santo. Tampok natin ang touching moment sa isang graduation ceremony sa Mandaluyong. Best in Communication Arts sa Filipino at English, Best in Research at Leadership Awardee. Ilan lang yan sa mga natanggap na pagkilala ng senior high school graduate na si Prince Spiritu. Pero wala na raw tutumbas sa isa niyang trophy, ang pagkakaroon ng Best Grandma. Kaya imbes na si Prince ang tumanggap sa 25 medalya, sinabit niya ang mga ito sa kanyang lola Celia. Si Lola raw kasi nagpalaki kay Prince. Simple gesture lang daw yan para sa lahat ng sakripisyo ni Lola.